Hello guys, good morning. Nandito ako sa gilid bahay. Ayan o, sinimulan ko na yung paglinis dito sa may aking onions and garlic kasi talagang natabunan na sila. Kita nyo? Hindi mo na nakita na sana mga garlic dyan. Kaya, ayun, habang nagpapakulo ako ng mainit na tubig, sinimulan ko na yung dito. At Sabado naman ngayon, walang pasok si Asher. Ay, ano to? Prito ko to. Ayan o. Nakakain to. Yung bata kami, kinakain namin yan. Pag sinasabi ko kay Asis, kumakain kami ng ganyan eh. Sabi niya, arte. Kaya sinimulan ko at namali ako ng schedule ng exam ni Asher. Akala ko exam niya na bukas. Sabi ko, Asher, mag-review tayo. Ganun pa man din ako sa kanya. Parang ako pa man din yung nanay na kapag alam ko exam ng bata, aligaga ba? Siyempre, buti naman sana kung ang ano dito, yung education dito ay parang sa atin sa Pilipinas, hindi ako mag-aligaga na i-review yung anak ko ng ganyan. Eh, iba nga kasi ang education system dito sa Nepal. Kaya medyo aligaga ako sa kanya na magturo, lalo Nepali. Lalo sa pagbabasa nila ng Nepali kasi kagaya niya, nire-review nila sa school na. Tapos, ang review sa school, revision. Eh, sa revision na ipinapadala nila sa bata tuwing hapon, yung magsusulat ka ng words na halimbawa, di ba yung alphabet nila dito ay kaka, ki, ku, ke, ganon. Kaw, ganon. Eh, magsusulat ka ng words na may ku. Halimbawa, ano yung words na may ku or may ke? Halimbawa, keke, kitab, ganon. May ku naman, halimbawa, basta ganon, maghimal, yung may hi, may i, ganon. Kumbaga sa atin yung baby bobo, magsulat ka ng words na may a, e, i, o, u. Ganon ba? Lalo sa Nepali. Kaya sabi ko, Asher, mag-review tayo ng Nepali. Sabi ko, paggising. Abay, pag-check ko ng schedule, December 8. Sabi ko, ay, next week, hindi ngayon. Namali ako. Yes, I'm here at the back. Namali ako ng tingin sa schedule nila, Asher. Kaya sabi ko, ay, finish homework? Finish homework? There's no school today. Today is Saturday. You don't remember? Today is Sanibar. Sanibar, no school. I don't know, I don't remember. Oy. Kaya yun. Sabi ko, ay, wala pa palang exam si Asher. Kaya yun, nung nagpakulo ako ng tubig ni Tonton, ayan, sinimulan ko na ang paglilinis. Kasi hindi mo na nakikita kung nasaan ang mga garlic. Halo-halo na. At dahil malamig nga, kahit maaraw, hindi naman siya mainit. Hindi. Magawa natin to. Oh, kinakain na nung damo yung garlic natin. So, ito muna yung gawin ko. Habang yung bata ay nasa labas na sa ama. Tingnan nyo naman itsura eh. Magubat naman ay talaga. So, punta tayo sa likod bahay nila ama guys. At tayo ay mag-harvest ng sag. Pang-ulam natin. Rayos sag na may patatas. I will go here. Ayaw ni Asis dumaan dito kasi nga nagagalit niya kasi yung may-ari ng lupa. Eh, wala namang tanim. Oh. Diba? Eh, ayaw niyang padaanan. Nagsisisigaw. Ay, eto yung... Eh, ang laki ng dahon. Ama, rayosag! Meron pa dun. Ah. Sana masipag din ako kagaya ni ama maglinis-linis ng pananim.
para naman malinis ang ano, ang paligid. Taniman. Oh. O diba, ilang piraso lang yan, ganito kalalaki. Kasya na. Tulo. Yo, tulo, oh. Tulo leaves. Yung malalaki lang para kahit konti lang magkasya na. Yo. Oh, duwita. Yo. Tinta. Charuta. Punch. Kire? You are talking to me the right. Kire? Why you said kire? This one enough? More? Hahaluan namin to ng patatas. Is life. Rayo sag. Ganito ang gusto ni Aman na sag kasi nga pag lumaki sila ang lalapad ng dahon. Saan pa? Ito pa. Yan. This one last. Okay. Sili nila. Itong masarap na sili. Sana na pang-artem, oh. Nakakainggan nyo, oh. Yan, oh. Yan yung maanghang, oh. Kaya lang pinagkukuha ni Ama, drinay nila. Inihalo nila sa ginawa nilang atchar. Ayun, oh. Ayun pa yung isang atchar, oh. Nandun sa may bubong. Ayun. Pinibilad yan sa araw. Okay, let's go na. May pangsahog na tayo. O, diba? Pitas-pitas lang sa gilid, sa likod nila Ama. What? At yun guys, linisan muna natin yung ating lababo. May bad news guys, kahapon yung pinsan nila Baba, tulbaba nila Asis, na taga Manggalpur ulit, namatay kahapon. So, sabi ko kay Asis, may namatay. Sabi ko, di wala na naman tayong wala na naman tayong tihar, tij. Dasay, sabi ko. Oy, this one bone eating. Then, sabi niya, kasi hindi pumunta si Asis. Nakita nyo naman, hala ka. So, enough na anak ko. So, sabi nila, nung dumating si Natulbaba, kasi nga si Asis hindi pumunta, bali si Sanjip lang ang pumunta, at saka yung mga tulbaba. So, ang sabi nila, nung dumating sila kahapon, actually nung gabi, tatapusin lang daw ang 13 days, tapos pwede na ang dasay tihaya. Sabi nila. Sabi ko, akala ko kagaya nung namatay ulit yung pinsan nila na taga Manggalpur din. Parang magkapatid yata sila, magkasunod lang na namatay. Na talagang dasay tihar, bawal tika, bawal celebration, ganyan. Pero ito yatang isa. Sabi ko, hindi ba sila Hindu? Sabi ko. Kasi yung isang, yung kapitbahay namin, yung natatanda niyo yung may-ari ng truck na pinagtatrabahoan dati ni Asis, yun, yung tatay niya namatay din. Pero nagkataon kasi na yung tatay niya Christian, kaya hindi nila sinunod yung Hindu tradition. Naglamay, 3 araw lang na nagfasting yung mga anak. Tapos after nun, nag-celebrate sila ng dasay, tihar, ganyan. Kasi nga, Christian nga kasi yung tatay nila na namatay. So, kaya ko tinanong, sabi ko kung Christian ba, hindi, Hindu naman sila. Kaso nga lang, parang yun yata yung napag-usapan ng mga matatandang daray na 13 days lang yung fasting. 13 days lang yung bawal tika, bawal everything.
bawal din umattend sa mga occasion. Kagaya niyan, kasal sa Friday. Nitong kapitbahay namin nag-i-invite, hindi daw po kami pupunta kasi bawal na. Kasi hindi pa tapos ang 13 days. Pag natapos ang 13 days, ayun, pwede daw. Ay, nako. Sabi ko, bakit nagkakasunuran ang patay doon, banda kamag-anak nila sa Mangalpur. Mahirap may namatayan. Damay-damay lahat. Wala lahat. Kaya mahirap. Isang alnaw lang kasi ikakat natin. After natin ikat, huhugasan natin ulit. So, ganun. Para matanggal yung... Kasi minsan may lasa siyang mapait. Yun. So, why? Where are you going? Outside. Outside na naman. Where are you going? Bye-bye. Bye-bye. Galing na Tonton. Gusto na palagi sa labas. Pag sa labas, hindi mo maringgan na umiyak. Pag nandito sa loob ng bahay, nagngingingi ng nagngingingi. Minsan nakakapagod. Gusto na palagi sa labas Hindi naman po pwede na nasa labas ka lang buong maghapon. Papasok lang dito sa bahay. Pag matutulog, pag gising, gusto labas na naman. Tapos ako yung napapagalitan ng ama. Ako yung sinisisi niya. Kasi nung buntis ka, ganyan ka, bla bla bla. Ibinabalik-balik niya na. Ibinabalik-balik niya sa akin na, nung buntis ka kasi atat-atat kang lumabas, gusto mong pumunta ng ganito, gusto mong pumunta ng ganyan. Tapos pag hindi ka napayagan, nag-iiyak ka. Binabalik-balik niya. Sabi ko, balik-balik ka naman dyan. 8 months na yung anak mo na nasa labas ng tiyan ko. Binabalik-balik mo yung mga ano ko dati. Sabi ko nga sa kanya. Kagaya niyan. Iyak na naman. Pagpasok pa lang dito sa may bahay, iyak na naman. Hapon na. Hindi ko kasi si Tonton pinapaliguan ng maaga, guys. Pinapaliguan ko siya alas 12, alauna. Kasi yung time na yon mainit. Hindi tulad ng alas 8, alas 9. Alas 10, malamig kasi siya. Kaya inaantay ko na yung medyo mainit ang paligid bago ko siya paliguan para hindi siya sipunin ba. Kasi talagang sa bata, malamig kasi talaga sa bata. Ako nga sa umaga, hindi mo basta-basta mapapaligo kahit may mainit na tubig. Kasi paglabas mo sa CR, malamig na ulit. Paglabas sa CR, malamig na ulit Kaya si Asha, minsan sabi ko, wag kang maliligo ha, wash lang. Kaya lang kahapon, sabi ko, wash ka lang. Kasi nga, pinaliguan ko nung nakaraan, hindi ko pinaliguan. Nung sumunod, hindi ko pinaliguan. Tapos naligo siya. Tapos sabi ko, wag kang maliligo. Abay, kukunin ko lang yung towel. Sabi ko, abay, pagbalik ko, basa na ang ulo kahapon. Tapos ngayon, gaganyan siya. Gaganyan siya. Sisinghot-singhot. Kaya, ay nako. O, diba? Meron tayong sag na ulam yan. Pagluluto na, guys. Kasi, ano na rin naman dito. 5 o'clock, madilim na. 5 o'clock lang dito. Pero tingnan nyo yung paligid namin. Ganyan na siya kadilim. Para na siyang 6:30. Ang liwanag niya ay parang 6:30 na. Kaya yun, guys. I-end ko ng aking video for today. Thank you for watching and see you in our next vlog. Bye everyone and God bless us all.